Umiling si Leng Luo, na hindi kumbinsido, sa tingin ko hindi. Minsan nang natalo ng Pavilion Lord ang Heaven Sword Sect sa Lotus Platform at nailigtas ang maraming cultivator, natiyak na kumalat na sa buong mundo ng cultivation. Ang mga orthodox sects na naghahangad ng mga kayamanan ng Evil Sky Pavilion ay masyado ng maraming pagkakamali sa kanilang pagmamadali para sa tubo. Kung walang harang ngayon, aakyat ka ba mismo sa bundok? Humalaklak si Panlit Ian, Old Hoa, nagmula ka sa Cloud Sect, mas mauunawaan mo pa ang pag-uugali ng orthodox path. Tumango si Hua Wu daw at bamantong hininga. Hindi na nila kailangang sabihin ito. Alam na alam nila show kung ano ang ibig sabihin ng tinatawag na orthodox path behavior. Kung ito man ang una o ikalawang pagkubkob, gustong-gusto ng mga orthodox sects na magtipon sa ilalim ng bandila ng pagpapabagsak sa demonic path, hindi magiging iba ang pagkakataong ito. Tumingin si Lasho sa malayo at walang pakialam na sinabi, mga daga. Lamang, hanggat ako ay nasa Evil Sky Pavilion, walang sino man ang tatapak dito. Kalmado ang kanyang tono ngunit nagtataglay ng hindi maikakailang puwersa, kahit ang mga respetadong tatlong elder ay hindi napigil ang makaramdam ng pagkamangha. Bamantong hininga si Panlit Ian, ang Clarity Sect, Heaven Sword Sect, Orthodox Sect ay nawasak na, kahit na gusto nilang pumunta, kailangan nilang pag-isipan itong mabuti. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Ikaw na ngayon. Hindi makapaghintay si CIU Honor at tumayo sa gitna ng parang. Agad na tumigil ang apat sa kanilang pag-uusap at lahat ng mata ay bumaling sa kanya. Cloud Robe Feather Dress, Cloud Stepping Boots, Brahma Heaven Silk. Ang pinaghirapang habulin ng ilan sa buong buhay nila, ang iba ay isinilang na mayroon na nito. Nakakamatay ang paghahambing ng mga tao, nakakatakot na ang talento, ngunit nagtataglay rin siya ng mga kayamanan mula sa langit sa kanyang katauhan. Tumingin si Lasho kay CIU Honor at tumango, magpakita ka ng isang round. Sumunod si CIU Honor at nagsimulang isagawa ang 7 Stars Gathering Cloud Step, na gumagalaw ng labis na likido. Sa senadorias ni Lasho, sabik na nagsimula si CIU Honor sa kanyang pagtatanghal. Ang set na ito ng mga galaw, at mga teknik sa kamao ay damaloy na parang umaagos na tubig, lalo na ang 7 Stars Gathering Cloud Step, isang nangungunang teknik. Sa tulong ng Cloud Stepping Boots at kung gagamit siya ng Primal Energy, ang makikita lamang ng manunood ay mga after image, wala nang iba pa. Pagkatapos niyang tapusin ang kanyang routine, puno ng papuri ang lahat ng nanunood. Tapos na po ako. May kasiyahang hinintay ni CIU Honor ang pagtatasa ng kanyang master. Hindi nagmadaling magkomento si Lasho ngunit sa halip ay tumingin sa tatlong elder. Unang nagsalita si Leng Luo, Supreme Purity Jade Sleep. Tumango si CIU Honor bilang tugon, opo. Pagkatapos marinig ito, bumaling si Leng Luo kay Lasho at nagtanong, mayroon akong tanong na gustong itanong sa Pavilion Lord. Dahil ang Supreme Purity Jade Sleep ay pangunahing nakatuon sa galaw, footwork, at mga teknik sa kamao, bakit hindi mo sanayin ang sining ng invisibility? Noong nakipaglaban ang Pavilion Lord laban sa Tensor Serrers, nagamit mo ang The Whist 9 character mantra Hansil, ang kaunting invisibility ay wala lang dapat sa iyo. Dagdag pa ni Panlit Ian, madalas pinababagal ng mga cultivator ang kanilang pag-unlad sa pamamagitan ng pagsasanay ng maraming teknik ng sabay-sabay. Maraming cultivator, sa buong buhay nila, ang pinakamaraming napagkadalubhasaan ay 2 o 3 pamamaraan ng cultivation. May pag-asam na hinintay ng grupo ang tugon ni Lasho. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at sinabi, ang sining ng invisibility ay sa huli ay isang teknik lamang para sa pagtakas. Libu-libong teknik ng cultivation ang nasa ilalim ng Taoism, magulo at halo-halo, ngunit wala ni isa na pinagsasama ang mga kalakasan ng lahat. Sa libu-libong teknik, kakaunti lamang ang kayang pagdalubhasaan ang isa ng perpekto sa kanilang buhay. Limitado ang kapasidad ng bawat isa para sa cultivation, kahit na ang mga dakilang cultivator ay hindi kayang pagdalubhasaan ang lahat. Gayunpaman, ang aking mga disipulo ay dapat na pambihira. Hindi na kailangang maging masyadong tahasang si Lasho para maintindihan ng tatlong elder ang kanyang punto. Kung ito ay cultivator ng ibang sekta,
natural lamang na magtutuon sila sa pagpapakadalubhasa sa isang landas. Ngunit ang cultivator na pinag-uusapan ay ang ika-9 na disipulo ng Evil Sky Pavilion, at walang kapantay ang talento ni CIU Honor. Kung mayroon siyang kapasidad, kapaki-pakinabang ang pag-aaral ng maraming teknik. Yumuko si Leng Luo at sinabi, marami akong natutuhan. Humalaklak si Panlit Ian at tumingin kay Leng Luo, ginugol mo ang iyong buhay sa pag-aaral ng sining ng invisibility para sa pagtakas, ngunit hindi mo balihim na natutuhan ang ilang teknik ng assassination. Paano ka nakatayo sa kinaroroonan mo ngayon? May paghamak na sinulyapan ni Leng Luo ang matandang lalaki, iniisip, palaging sumasabat para magbuhos ng malamig na tubig sa mga mahalagang sandali, talagang masama ang intensyon. Itinaas ni Panlit Ian ang kanyang lalagyan ng alak bilang senadoryas at pagkatapos ay yumuko kay Lasho, na nagsasabi, naniniwala akong ang Supreme Purity Jade Sleep ay isa nga sa pinakaangkop na teknik para kay CIU Honor. Gayunpaman, kailangan pa rin ni CIU Honor ng panahon upang patatagin ang kanyang pundasyon. Ipinaganito nito kay CIU Honor ang kanilang paglalakbay ng magkasama sa Clarity Sect. Inaalala ng hilingin ni Panlit Ian na gamitin niya ang Brahma Heaven Silk upang alisin ang takip ng lalagyan. Ang kanyang kontrol sa mga batayan ay talagang nangangailangan pa rin ng maraming pagpapabuti, ngunit ang ganoong mga kasanayan ay hindi nabubuo ng magdamag. Sumang-ayon si Hua Wu daw, totoo nga iyan. May paghamak na umiling si Leng Luo at sinabing, kakasabi mo lang na bago pa siya rito, paano siya magkakaroon ng sobrang oras para pagbutihin ang kanyang mga batayan? Ang piliting makamit ng batang babae ang kontrol na tumatagal ng mga siglo, talagang nakakahiya para sa iyo. Tumango si Hua Wu daw bilang pagsang-ayon pagkatapos marinig ito. Walang magawa na umiling si Lasho, iniisip sa sarili na ang mga matandang lalaking ito ay talagang mapamintes, talagang pinahirapan sila nito ng kaunti. Bumaling siya kay CIU Honor, na nagsasalita ng same time, tandaan mo ang mga turo ng 3 elder. Masyado kang umaasa sa mga panlabas na bagay. Mula ngayon, itago mo ang Brahma Heaven Silk, Cloud Stepping Boots, at Cloud Robe Feather Dress, at huwag mo itong isuot maliban kung talagang kinakailangan. Hintayin mo hanggang mabuksan mo ang iyong ika-5 dahon. Susundin po ng disipulo, bagamat medyo nag-aalangan si CIU Honor, masunurin siyang tumango. Sa paggabay kay CIU Honor, nakaramdam si Lasho ng paggalaw sa kanyang puso, nakakuha ng 900 merit points ng napakabilis. Ang landas ng pagtuturo ay tila isang malawak at engranding daan. Ang pagtango ng 3 elder ang pinakamalaking isyu. Bagamat talagang nagdagdag ng kinang sa kanya ang mga kayamanan ni CIU Honor, pinababagal nito ang kanyang batayang cultivation. Kung iba ang nagturo nito, maaaring paghinalaan silang naiinggit sa kanyang mga kayamanan, ngunit dahil ito ay mula sa kanyang master, ito ang pinakaangkop. Bulalas ni Hua Wu daw, kung hindi ko pa nakita ng sarili kong mga mata, mahihirapan akong paniwalaan na ganito ang paggabay ng Pavilion Lord sa kanyang mga disipulo. Ibang-iba ito sa sinasabi ng labas na mundo. Alam ni Lasho kung ano ang mga chismis na iyon, ngunit hindi siya nag-abala na mag-alala. Yumuko si Panlit Ian at sinabi, mayroon akong tanong na gustong itanong sa Pavilion Lord. Matagal na akong nasa Evil Sky Pavilion, at narinig ko na ang Pavilion Lord ay nagsasaliksik ng pinakamahusay na mga pamamaraan mula sa lahat ng mga paaralan. Totoo ba ito? Tumama sa punto ang tanong na ito, at ito ay isang bagay na sabik na malaman ni Leng Luo at Hua Wu daw. Nasaksihan na ng 3 ang Buddhist Zen, Buddhist Golden Body, at maging ang mga teknik ng Demon Zen ni Lasho, mga pamamaraang Taoist, maging ang Taoist 9 character mantra, tungkol sa mga teknik sa espada at blade, makikita ito sa kanilang sariling mga disipulo. Dahan-daang itinaas ni Lasho ang kanyang kanang kamay at kalmadong sinabi, ang lahat ng mga paaralan sa ilalim ng langit ay patungo sa iisang layunin. Sa sandaling iyon, wala siyang prop card sa kanyang kamay, ngunit ang imahe ng isang prop card na nagpapalabas ng primal energy ay lumitaw sa kanyang isip. Para bang ang prop card ay isang guro sa antas ng Grandmaster, na personal siyang ginagabayan sa bawat paggamit nito, ang sensasyong iyon ay bumabaha sa kanyang kamalayan. Ang lahat ng mga paaralan sa ilalim ng langit ay patungo sa iisang layunin.
Sa asensya, lahat sila ay nagsasangkot ng pagpapalabas ng primal energy, pinatitibay ito sa forceful energy. Kung ito man ay para sa opensa o depensa, kung ito man ay banayad o dominanti, lahat ay nakasalalay sa sariling pilosopiya. Nagtipo ng primal energy sa palad ni Lasho, umiikot ng pakaliwa, at lumitaw ang hand seal. Hindi maihahambing ang hand seal na ito sa malalaking hand seal na nilikha gamit ang prop card, ngunit dahil demonstrasyon lamang ito, hindi kinakailangan ang buong lakas. Gayunpaman, namangha pa rin ang tatlong elder. Ang Great Void Treasure Seal. Isang tunay na hand seal ng The Whist 9 character mantra, nakakapagbukas ng isip. Ang makapagpatupad nito ng walang kahirap-hirap. Hindi ka panipaniwala, tunay na hindi ka panipaniwala. Bahagyang ngumiti si Lasho, isinara ang kanyang kamay, at nawala ang Great Void Treasure Seal. Lubos siyang nasiyahan sa papuri mula sa madla. Si Huawu daw, na hindi pa rin lubos na nasisiyahan, ay muling yumuko at nagtanong, ibig bang sabihin niyan ay kaya muling gamitin ang Six Union Seal? Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Lasho, ngunit sa loob ay wala siyang masabi, iniisip sa sarili, hindi ito. Ayoko nang magpanggap pa, matatapos pa ba ito? Ang Six Union Seal ay sariling likha ni Huawu daw, na nangangailangan ng nascent divinity tribulation realm upang ipakita ang buong epekto nito, at ito ang resulta ng kanyang 20 taong pagkakulong. Nasa Divine Court realm level pa lamang ako, paano ko ito magagawa? Pagkatapos ay idinagdag ni Panlit iyan, tama iyan. Pavilion Lord, ipakita mo ito upang maliwanagan ang matandang ito. Sang-ayon ako, suporta rin ni Leng Luo. Umabot sa pandinig ng mga nakababatang cultivator sa malapit ang usapan ng apat na elder, na lahat ay nagtinginan ng may pag-asam. Tutal, alam nila na ang apat na ito ay mga kilalang tao, at ang masaksihan ng ganitong talakayan tungkol sa Dao ay hindi isang bagay na nangyayari araw-araw. Sa puntong ito, si Lasho, na parang, itinulak sa entablado, ay labis na bigo. Talaga bang gagamit siya ng impenetrable? Para lamang magpanggap at magsayang ng card. Ang Six Union Seal ang pinaghirapang habulin ni Huawu daw sa buong buhay niya, isang baluktot na inobasyon batay sa Six Union Technique. Si Huawu daw ay nakapagbukas na ngayon ng siyam na character, at sa tulong ng Bagua Seal, kapag ganap na na-activate, kaya nitong labanan ang mga atake mula sa mga 8-leaf cultivator. Ang pagbuo ng bawat character ay nangangailangan ng napakalaking kontrol, at ang bawat karagdagang character ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Noong unang sumali si Huawu daw sa Evil Sky Pavilion, ang Six Union Seal ni Huawu daw na may 6 na character ay kaya ng labanan ng buong atake ni Duan Musheng. Nasaksihan na ng lahat ang Heavenly First Decision ni Duan Musheng, isang dominanti at makapangyarihang teknik sa sibat, ngunit 6 na character lamang ang kinailangan upang pigilan ito. Nagtatakang tanong ni Pan Zong, Elder Hua, ilang character ang pinakamaraming mabubuksan ng Six Union Seal? Sumagot si Huawu daw, noong una kong inobasyon ang Six Union Seal, sa teorya, maaari itong magbukas ng hanggang 10 character. Gayunpaman, sa aking cultivation at insight, 9 lamang ang kaya kong ipakita. Mayroon bang ika-10 character? Tunay na walang kapantay ang kahusayan ni Elder Hua sa Six Union Seal. Habang hinahangaan siya ni Pan Zong at ng iba pa, hindi rin nila maiwasang mamangha sa tagumpay ni Huawu daw. Paano ito? Madaling magagawa ng iba. Ang iyong pinaghirapang 20 taong pananaliksik sa Six Union Seal ay hindi isang bagay na kayang hawakan agad ng iba. Kahit na maintindihan nila ang prinsipyo, hindi nila ito makakamit ng sabay-sabay. Tumango ang karamihan bilang pagsang-ayon, at nagsimulang maghanap ang tatlong elder ng paraan upang marahang umatras si Lasho. Pinagsisihan ni Huawu daw ang kanyang mga naunang salita. Hindi niya dapat iminungkahi na hilingin sa Pavilion Lord na ipakita ang Six Union Seal. Paano kung ikinagalit ito ng Pavilion Lord? Paano niya ito haharapin? Palihim niyang sinulyapan si Lasho, napapansin na tila nagmumuni-muni pa rin ang Pavilion Lord. Tila hindi sapat ang figurative step na ibinigay niya, kailangan niyang humanap ng mas malaki upang mapanatili ang dignidad ng Pavilion Lord.